Nakiki-raise hand nga po ng mga ano po, na ang klase po ay hanggang 1 p.m. Tatatlo lang. Akala ko naman ang dami ng conflict. Kakunti lang naman pala. Sige po, baba na po. Pwede naman kayo sumunod na lang po sa klase in case po na ano po. Hindi po kayo agad maka-attend. Ano po. Okay. Saan po tayo huling natapos last time? Saan pong part na tayo natapos? Doon po sa general safety checklist po. Tapos na natin yan. Tapos na natin yung lahat ng yon. Napasadahan po. Opo. Okay. Tapos na natin to. Bali, nandito na tayo sa environmental consideration. Yes po. Okay po. Yan. So, thank you so much. Okay. So, nakikita na po ba? Okay. So, yung last time po, natin na-discuss yung kahapon po is about po yung sa mga general considerations po and yung about po sa gagawa po ng mga ano po natin yung mga process design, tapos paano yung magiging mga design approach natin, and also yung ating pong mga health and safety considerations. Ano po? So, ang sunod naman natin pong i-discuss is itong environmental considerations. Yan. So, bukod sa health and safety, ito pa po yung important considerations natin. Kasi kapag po kasi environment, ang may effect po is the environment, so pwede din po na mapasara yung isang company kapag po siya ay hindi, parang hindi po niya na-satisfy yung requirements in terms of yung regulations po natin ng about sa environment. Okay? So, napakalaki din po ng needed po natin na gawin in order to protect po yung ating environment. Kasi hindi lang siya, dahil gusto lang natin i-protect yung environment kasi needed din natin siya kasi for sustainability din, so we need po na i-protect po yung mga future na gagamit. Okay? So for sabi dito, because of the greater concern for the continuous degradations of the environment, and the Environmental Protection Agency has systematically been rewriting and tightening many policies and regulations. So napakadami natin pong policies na pinapatupad ngayon. Kasi nga po, malaki po yung nagiging effect sa environment and nauubos po yung ating mga resources. Ano po? So, ang main focus natin is in terms of the environment is yung inilalabas po natin. Yung mga waste po natin, like po yung sa ating pong mga sa gaseous pollutants, yung mga wastewater po natin, and also yung ating mga solid waste. Yeah. So yung mga yun ang we need to i-plan talaga kung paano natin malilesen yung effect niya sa environment. Ano po? So it is very clear po that kailangan alam po natin lahat ng mga regulations kapag magtatayo tayo ng isang planta. So meron tayong iba-ibang regulations po, lalong-lalo na sa ating mga national or local. So minsan yung ibang mga municipalities, meron din po silang iba po na regulation. So nakadepende din po yan. Yun po sa kung ano yung mga pine-preserve po ng kada municipalities yan. Kasi minsan, di ba,
yun yung pinagkikitaan ng mga tao, mga ganun. So, pinipreserve nila. So, hindi bawal. Bawal yung mga galawin, yung mga ganun. Or meron silang pinipreserve na historical ganun. Yan. So, sabi dito, this need is especially great for engineers. Related to such functions such as capital costs, yan, cost estimating, process and equipment design, and the plant layout. So, bali, malaki po yung effect ng considerations natin sa environment. Kasi kapag po, yan, considered natin, may additional cost po tayo. Kasi bibili po tayo ng mga equipments. So, para ma-ensure po natin na yung ilalabas po natin is pasok po dun sa requirements. Yan. So, pagdating sa environment, wala dito mga cost-benefit analysis. So, ang mag-benefit talaga dito, wala siyang, ang mapapala natin is mapaprotektahan po natin yung environment. So, isa yun sa pinakamahalaga. Ano po. So, pero nga po, yung pagdating po sa environment, so kagastos po tayo. So, marami po tayong gagamitin in order po na ma-ensure na okay po. Ano po, walang masyadong effect sa environment. So, dapat po ay sa mga design po natin, ay ano po natin yung mga requirements about sa EPA, OSHA, yan. Tsaka yung mga different corresponding regulatory groups po. Yan. And also yung mga ano po, yung mga updates po, yan, yung mga updates na standard, so kailangan alam din po ng isang engineer. Yan. Okay? And then ang next po natin is ito po yung ating pong ano po, development ng ating pollution control system. Okay? So, yung nakikita nyo po dito sa side na to, so yun po yung mga ano po, mga nakaka-affect po sa environment. So for example po, yung ating mga gaseous pollutants at saka yung ating mga particulate matter. Yan, ito, we have the SO2, the PM, HC, CO2, NOx. So meron lang po dapat na ano po, certain amount na mapapahalo sa air. So pag lumampas po yun, yan, nire-read po yun kasi. So meron po tayong mga ginagamit na devices para ma-measure. So kapag lumampas po yun, so mananagot na po tayo ano po, sa environmental. Ano po. So kailangan nating ma-maintain na pasok po yung mga ganito SO2 before po dapat siya lumabas po sa surroundings. Ano po. And then, ito yung ating mga ano po, mga wastewater. Hindi din po basta natin po i-dispose po yung ating water. So, kailangan po natin ng mga wastewater treatment facility. And also po yung ating mga chemicals. So, hindi siya basta-basta po i-dispose din. So, kasi malaki po yung effect nun sa environment kapag basta lang po tayo nagtapon ng mga chemicals. Yan. And also yung mga hazardous materials po natin. And this one din po, yan, meron din tayong mga land pollutions po because yung mga itinatapon po natin na basura. Okay? So sabi, developing pollution control system involves an engineering evaluations or several factors which encompass a complete system. So gagawa po tayo ng complete system in order to ensure, yan, yung atin pong ano, to ensure po na hindi maapektuhan po yung ating environment, yung ating surroundings po. Yan. So, kailangan natin dito ng thorough investigation. So, ang kailangan po natin, ano ba yung nagiging source po, saan po nanggagaling yung pollutions. And also, we need to determine then yung property ng ating pong pollution emissions para alam natin kung ano yung ititrip po natin. And also, sabi dito, so, after po natin na ano po, mag-investigate kung saan nanggagaling and yung property ng pollution. So, dyan na po tayo mag-design kung paano daw po natin i-collect and transfer system. So, paano natin parang iipunin, saan natin siya ilalagay. After po nun, saka pa lang tayo
magsiselect po ng mga control device. Okay. And then ang sunod po natin is the dispersion na. Yan. So kapag ang dispersion po is yung pag ilalabas na po natin siya, so kung titingnan natin po kung pasok na siya sa standard. So kailangan po natin ng meron tayong mga ginagamit po dito ng mga equipments. Okay? And then ang next naman po natin ay sabi dito ay development daw po ng ng pollution control system. So sabi dito ang key responsibility daw po ng isang engineer is to investigate po yung pollutants po natin. Katulad ng binanggit ko po kanina, kailangan alamin natin yung characteristics po ng ating pollutants, gaano siya kadami. Kasi po, depende po dun sa volume nung lalabas, yung depende po sa volume ng ititreat, yung magiging size po ng ating equipment. Okay? So, in order po na mapaliit natin yung cost, yan, in terms ng pollution control, so, babawasan din po natin yung volume ng lalabas. Po. So, bago natin siya ilabas, so ititreat muna natin siya. Po. Okay. Tapos ito po, isa-isahin po natin yung mga different pollution. So we have po yung tinatawag natin na air pollution. So para sa air pollution control, so kailangan po nating masatisfy yung mga requirement po para sa standard po ng ating ambient air quality. Yan. So kailangan alam natin ano ba dapat yung quality ng ating air. Yan, before po natin siya ilabas. Okay? And then, meron daw po tayong 2 classification or 2 categories para sa air pollution control equipments. So, the first one is yung removing po ng ating particulates. Yan. So, i-remove po natin yung particulates. Ibig sabihin po yung mga particulate matter. Yan. Yung po mga solid particles po. Yan. Yung mga, di ba, meron sa pag tayo nag-uusok, yan, meron mga lumilipad-lipad na mga kulay black. So, yun po yung isa sa mga nire-remove po natin. Kailangan ma-filter po natin yun before po siya lumabas. O kaya mahiwalay natin sa air before po ilabas yung air. And ang isa pa po is yung removal po ng ating gaseous pollutant. Yan. So, removal po ng gaseous pollutant. And So, ang particulates po natin is kalimitan pong nire-remove by mechanical forces. Like po yung nakikita nyo po dito. Yan, ito we have here po yung ating tinatawag na, wait lang. Nakalimutan ko yung nandito po sa cyclone separator po. Yan. So sa cyclone separator po, so pinaghihiwalay niya. Yan. So ari po iikot nang iikot. So yung atin pong mga mabibigat, yan yung mga particulate matter. So bababa po siya and then yung gas na lang po yung natitira po na paakyat. Yan. So nahihiwalay nila yung solid at saka po yung gas natin. That is why po, yan, nare-remove natin yung pollutants or particulate matter ng ating hangin. And then yung iba din po is gumagamit po tayo ng mga filter po. Yan. Yan. Ito po ay meron tayong may filter, tapos may ginagamitan din ng mga electrostatic yan, precipitator po. Yan. So, meron dito, yung iba po, ginagamitan po ng high voltage yan. Para yung atin pong gaseous pollutants is ma-remove po natin. Yung ating pala mga particulates po is ma-remove po natin. So, ito po yung mga equipments na ginagamit po to remove the particulate matter. So we have po yung separating process in a cyclone. So ito po yung cyclone separator. So siya po ay by centrifugations or kaya naman po ay by impact forces. Yan.
Tapos, yung atin naman pong mga pollutants, gaseous pollutants, so pwede po siyang ma-remove by by absorption, yan, adsorption. Tapos yung ating mga condensation and incinerations po. So yun yung mga paraan po in order to remove yung ating gaseous pollutants. Yan. So familiar naman po kayo dito sa mga absorptions at adsorptions. So di ba na discuss po ito sa inyo sa inyong mga sa NY, Environmental Science. Yan. So kaya hindi ko na po masyadong di-detail po yung mga ito kasi I know po na familiar na po kayo sa different method in order to control or to remove yung mga other yung mga pollutants po natin. Na-discuss ba yun sa inyo sa NY? Okay. And then, yung ating pong sa pagre-remove po, yan, itong mga adsorptions, so napakarami na pong available po tayo ng mga material na ginagamit. Yan. So mostly, gumagamit po sila ng mga made of the carbon, yung mga absorption at adsorption. So at limit po ang ginagamit po ay adsorbent. Yan. So kapag adsorption po, so dun po sa surface ng material, so dun po pumupunta or dun po dun po pumupunta or parang doon dumidikit po yung ating pong mga gaseous kasi nagre-react po siya dun sa ating pong sa ating material. And then, ang next naman po natin is para naman po sa water. Yan. So, water pollution control. As katulad ng nakikita nyo po dito, yan po yung mga example po ng wastewater treatment facilities. Yan. Biruin nyo po, gagawa po tayo ng ganito. Para i-treat po natin yung water. Okay? So, malaki din po yung nagagastos natin for sa mga ganito pong wastewater treatment facility. So, meron po tayong tinatawag po na primary treatment and meron din po tayong tinatawag na secondary treatment. So, yung design ng ating pong treatment facility is nakadepende po. So, kung nakadepende siya. So, kung depende po dun sa pollutants natin. Kung ano po yung meron, yung content ng ating pong water. So, iba-iba po kasi yung content ng ating water. Every industry, so iba-iba po yung content ng kanilang water. Kaya iba-iba din po yung design natin para sa wastewater treatment facilities. Okay? Yan. So, kung makikita nyo po dito, yan. So, makikita nyo po dyan na yung una muna po is we have po yung ating filtering. Yan. Tapos, may mga grit chamber tayo. Hindi ko masyadong mabasa kung anong nakalagay. So, kalimitan po ay nag-start muna yan sa sa filter. So, tatanggalin muna natin yung mga solid particles po. And then, after po nun, tapos yung iba po is hindi ko mabasa rin na andini kasi hindi ko mabasa. Tapos yung iba po, yung ibang solid particles po na mga nasa ibabaw, para siyang ini-scrape po. Yan, ini-scrape po siya. And then yun yung nagiging sludge po natin. Yan, yung mga natitira po sa ilalim. So yun po yung mga minsan na ginagawa pong itinidispose po. And then after po, may mga secondary treatment pa po tayo na ginagawa. So after ng primary, dadalhin natin sa secondary treatment. So para mas malinis or mas luminis po yung ating water. Okay? So yung iba po, nagkakaroon sila ng mga coagulation, flocculations,
So after pa noon, meron pa din tayong mga filtering. Yan. Tapos sa padulo pa, meron pa tayong bleaching. O kaya, depende po kung ano po yung target natin na output ng atin po yung atin pong water. Yan. So, nakadepende doon yung magiging process. So, pag dami po ng pollutants dun sa water, so pagdami din po ng process natin. And nakadepende din po yun so kung ano yung ating required dapat na property. Yan. So, minsan yung iba halimbawa, for drinking water. So, kapag drinking water, so mas malaki po yung requirements po natin. So, yun ay po yung mga magkakaiba po yung combinations. So, marami na pong topic sa thesis ang naganito po. Tinitreat natin yung water. So, flocculation, sedimentation, coagulation, tapos meron pa tayong mga filtering, tapos naglalagay pa ng mga chlorination, so yung mga ganun po. So, iba-iba po yung process involved, depende po sa characteristics ng ating mga pollutants. Okay? And then, after nito, ang sunod nating i-discuss po is yung mga iba-iba pong treatment na gagawin. Yan. So, ang una po is yung ating pong mga physical treatment. Yan. So, sa physical treatment, so sabi dito, ang first step daw po in any wastewater treatment facilities is to remove large floating or suspended particles by sources. Yan. So, yung mga floating, mga naka-float po, so tinatanggal muna. So, yung mga suspended particles natin. So, nire-remove siya. So, yung iba po, ang kalimitan na i-remove muna natin yung nasa ibabaw. So, after nun, siya po ay followed by the sedimentation or yung tinatawag natin na gravity settling. So, parang hinahayaan lang natin. And then, kasi pagtagal, yung mga mabibigat, nandun siya sa baba. Ano po? So, yun yung kalimitan na tinatawag natin na sludge. Ano po? Yan. So, sabi dito, followed by sedimentations or gravity settling using circular clarifiers. So, with rotating sludge scraper or rectangular clarifiers with continuous chain sludge scraper. Yan. So, these units permit removal of settled sludge from the floor to the clarifiers and the scum removal from the surface. Yan. So, numerous options improving the operations of clarifiers are presently available. So, bali, ang first step natin is tinatanggal muna natin yung mga suspended particles. And then may sunod pa po na process yung mga sedimentations. Yan. Sinasettle po natin, settling. Meron tayong tinatawag na settling time. Hinahayaan na natin, halimbawa, for example, hinahayaan natin siya ng 1 oras, 2 oras, bago natin ulit tanggalin yung dumi na nasa ilalim naman po. Yan. Kasi sabi nga, kung pagbabatayin po natin yung gravity, so yung pong mga mabibigat, dun siya pumupunta sa baba po. At yung magagaan, dun siya pumupunta po sa taas. Kaya nasa-separate po natin din through sedimentation. So, pwede natin siyang i-scrape o kaya naman yung pag nasa baba, pwede naman po natin na yung nasa ilalim, yung tanggalin. Yan. And sabi dito, sludge from primary or secondary treatment has been initially concentrated in a clarifier or thickener and further concentrated by vacuum filtrations. So, pwede pong after po ng, di ba, may mga nakolect po tayo na sludge. So, may mga nakakasama pa rin po doon na water. So, pwede po natin gawin niya ay vacuum filtration or centrifugation. So, kung saan, paghihiwalayin po natin yung solid at saka yung liquid. So, by centrifuge, o kaya i-filter po natin. Okay? Vacuum filtration. So, hihigupin natin yung tubig para mag-separate siya dun sa ating pang sludge. Ano po? And then, so ang next natin po, isa pa din po is yung solid liquid separation by flotations. So dito naman, sabi dito may be achieved by gravity alone.
Yan. Or induced by dissolved air or vacuum techniques. So, katulad nung binanggit po natin kanina. So, similar po siya dun sa kanina pong diniscuss ko po sa inyo. So, tapos ito po yung mga kalimitan na ginagamit na po ngayon na treatment. So, gumagamit po sila ng adsorbent. Yan. So, through absorption process. And kung saan kalimitan pong ginagamit dito ay mga activated carbon. Ano po, to treat po yung ating wastewater. Yan. Kalimitan pong nire-remove nito ay yung mga refractory organics, toxic substances, at saka yung kanyang color. Yan. So, sabi dito, the primary driving force for absorptions are a combination of hydrophobic nature of the dissolved organics in the wastewater and the affinity of the organics to the solid absorbent. So, dito po, yan, ang na-imagine nyo ba kung ano po yung nangyayari sa absorption? So, dahil nga po yung ating pong halimbawa, carbon is activated, so nagkakaroon po siya ng tinatawag natin na electrostatic attractions. So, katulad ng para dun sa mga binding natin ng material. So, since ito po is activated, so, yung ating pong material, halimbawa yung ating mga toxic substances, so pumupunta po siya sa surface ng ating activated carbon. So, para siya nagkakaroon ng bind. Ano po? So, nagkakaroon ng binding na attract po sila. Ano po? And then, pwede po siya through electrostatic attraction, pwede siyang physical adsorptions, o kaya daw po ay chemical adsorptions. Tapos, meron pa din po tayong mga ginagamit. So, we have po yung tinatawag natin na ultrafiltrations. And kapag sobrang maliliit na po yung mga paghihiwalayin natin, so gagamit tayo ng mga ultrafilter. So, pwede din po yung ating reverse osmosis and also yung ating tinatawag na electrodialysis. Yan. So, kinokuryente naman natin. So, may kuryente tayo sa tubig. Yan. So, madami na po na ganun. Meron akong ina-advisean po na ang, di ba, yung sa Taal Lake po, masyadong mataas, parang nakalimutan ko kung siya ay potassium o sulfur. Tapos, masyadong mataas yung amount nun. So, naapektuhan na yung ating pong yung mga living organism po dun sa Taal Lake. So, ang ginawa po ay nagkaroon po ng, nagawa sila ng machine kung saan kinokuryente yung tubig. Tapos, yun, ang tinatanggal po ay yung mga algae, yung parang mga kasi na may mga algae na doon madami na yung pag mga ganang season doon, madami po yung algae. So parang nire-remove natin yung algae po. Yan, para luminis ulit yung water. Ito na kuryente, tapos i-scrape lang. So, yung pag na kuryente, yung yung mga impurities or pollutants, so pumupunta siya sa ibabaw. Yan, sa surface po siya napunta, and then ini-scrape po para siya ay matanggal. Yan, tapos meron din po tayo ng mga chemical treatments, yan, tapos yung mga coagulations. Yan. So sa coagulations po, yung iba gumagamit din po ng adsorbent, and then yung iba naman po gumagamit din po ng chemicals. So yan, parang i-mix, may mixing na nangyayari, tapos nandun yung ating material, so i-mix siya dun sa mismong water. Nagkakaroon ng colloidal, sabi dito, stability of the system by neutralizing the colloid charge. Yan. So, meron tayong mga ini-add po na mga material para matreat natin siya. Katulad daw po ng alum or kaya po ng ating tinatawag na ferric chloride. And then, meron din tayong tinatawag na emulsion breaking. So, almost similar po siya sa ating tinatawag na coagulations po. So, ito naman is sa ion. Depende po yun sa ion concentrations. Tapos, meron pa din po tayong mga tinatawag na chemical oxidations kung saan gumagamit po tayo ng chlorine, ozone, at saka yung ating mga hydrogen peroxide.
So, yung iba po gumagamit ng chlorine, kaya lang ang problem po natin sa chlorine is the toxicity. Yan. So, yung, di ba, yung mga swimming pool natin, so nilalagyan natin ng chlorine para po siya ay luminis. And then, other po, yan, ozone po, ginagamit din. So, halos, ang application din po niya is sa disinfection. Tapos, we have po yung ating color removal. Tapos, pwede din po niyang matrip ang mabago po yung taste ng water at saka po yung kanyang odor. So, pwede matanggal po yung kanilang odor and also yung ating po mga heavy metals. So, pwede niyang ma-remove po yung iron and manganese. So, also yung mga, ano pa po, mga other, ano pa po, inorganic material like dentin, aldrin, surfactants. So, yung surfactants natin, yung mga makikita po natin sa mga sabon, yan, cyanide, phenol, and organometal complex. Yan. And then, ito po yung last, we have po yung biological treatment. So, yung mga bacteria naman po ang tinitreat po dito. Yan, biological. Yan. So, yung, di ba, minimeasure po natin yung tinatawag natin na biochemical oxygen demand. Yan. Sabi dito, this oxygen demand as a waste stream is often primarily factor that determines its importance as a pollutant. So the BOD of sewage effluent, polluted waters, or industrial waste is the oxygen, yan, reported as per billion. Consumed during a set by bacterial action on the decomposable organic matter. So, meron din tayong yan, biological treatment po. At ang yung ginagawa po natin is ano po under ng treatment po ng anaerobic, aerobic or a combinations po ng dalawa. And then the last one po for the environmental considerations po is yung atin pong solid waste disposal. So isa pa rin po ito sa napakalaking problem ng mga industry is kung paano po yung i-manage natin yung ating solid waste. Ano po? So ang pinaka-best solution po dyan is yung atin pong pagsiseparate po ng mga katulad ng mga paper, plastic, metal, ano po? Yung ating mga glass. So, sineseparate natin yon. So, lahat kasi ng mga basura, pwede pa po natin silang mapakinabangan. Lalo-lalo na pag sa industry. Yung atin naman po mga basura sa bahay, yung mahirap po doon ay yung mga napkin, mga ano po, mga diaper. Pero yung mga sa industry naman po, so pwede po natin na mapakinabangan pa po yung mga basura. So, marami po tayo dito na ano po, mga pwedeng gawin at sa ating pong mga ano po, sa mga solid waste po natin. Okay, pati nga yung mga tirang pagkain ang dami na natin pwedeng gawin sa kanila. 'Di ba? So, katulad ng ano po, as fertilizer. So, yung iba as ano din, as sa fuel, source of fuel. Yan. So, marami tayong pwedeng gawin po sa basura. Ano po? Ang kalimitan pong ginagawa sa basura po is we have yung recycling. So, yun yung unang part po. And then, yung iba naman po is ginagawan, nagkakaroon po sila ng chemical conversion, yan, ng mga incineration, pyrolysis, and the last one po is landfill. So, kapag walang-wala na talaga tayong mapuntahan, yung ating mga basura, ay di sa landfilling po ang mangyayari. Yan. Yan, so ito po yung mga recycling po at saka yung ating tinatawag po na chemical conversions. So, minsan po, inaano natin, nire-recover po natin yung mga other chemicals
dun sa atin pong sa mga waste na so kinukuha natin. So pwede siyang ma-recovered using the stripping, distillation, leaching, or at saka po yung extractions. And also, pwede din po natin mapaghiwa-hiwalay po yung ating mga material. So pwede natin ma-separate yan. So using po yung ating mga halimbawa metals and plastics, so pwede po siyang ma-recovered using the magnet, tapos mga electrical conductivity, jigging, flotations, and yan ang pinakamadali po is hand picking. Lilimutin natin. Or manually po natin siya na paghihiwa-hiwalayan. So tapos we have the incineration. Yung nagsusunog po tayo. Sinusunog po natin yung atin pong yung atin pong mga waste product. Yan. Tapos yung iba din po ang ginagawa po ay pyrolysis. So sa pyrolysis po ganun din po, i-ano natin siya sa mataas ng temperature. So, iinit natin yung material po into mataas na temperature and then, meron siyang nagiging output. Yan, katulad ng mga carbon natin na ginagamit for filtering, yan. So, pwede pong, yun po yung maging results. And then, ang kahuli-hulihan po, kung wala na po tayong mapaglagyan, ang pinakasimple natin gawin is yung, sa landfill po natin siya dadalhin. So, ang nagiging problema din po natin sa landfill is dahil nga po, iba-iba po yung itinatapon natin. So, minsan po, nagkakaroon din po ng pollution sa ating soil po. Yeah. Lalo-lalo na yung gawa po ng mga different chemicals, tapos yung mga iba-iba pong bacteria, yan. So, nagkakaroon po ng pollution sa atin po, sa lupa mismo. And then also, meron din po tayong tinatawag na thermal pollution control. Yan. So, para sa thermal pollution control, so 'di ba, yung iba po ay yung iba kasi sa operations is paglabas po mataas po yung temperature ng water. So hindi naman po siya pwede na basta lang po natin i-dispose kasi baka maka-effect po yun sa environment. Lalong-lalo na kapag diretso po yun sa mga anyong tubig, sa mga dagat po natin. So kaya po yung mga ibang mga industrial plants, so naglalagay po sila ng mga cooling towers. Yan. So palalamigin muna. Yung iba naman, naglalagay sila ng mga cooling pans o kaya spray pans po. Yan. So naglalagay sila, parang nilalagay muna nila sa isang place, tapos palalamigin doon, saka po siya i-dispose. Yung ating mga cooling tower, ganyan. Tapos yung iba, gumagamit tayo ng mga condenser. And then, ang isa pa po na about sa environmental considerations po is the noise control. Yan. So, kailangan po hindi ganun sobrang ingay yung noise po ng ating mga equipment. Hanggat maaari po ay yung ating po mga equipment ay hindi masyadong maingay. Kasi ang laki din po ng effect kapag po may ingay. Nakaka-stress din po yun sa tao. So, kailangan po natin ng mga protection. So yan, kung halimbawa ay or kaya kailangan po natin na i-redesign or i-modify po yung mga design natin, i-modify yung mga equipment natin para po mas lumiit po yung yung noise. Sabi dito, the designer should include noise studies in the design stage of the commercial facility. Yan. Generally, acoustical problems left for field resolution cost roughly twice as much. So, unnecessary costs incurred in post-construction noise work may include the replacement of insulation, redesign of the piping configurations to accommodate silencer, or modification daw po na equipment. And then we have po, may mga additional labor cost tayo and minsan possible downtime and to make the
necessary changes. So, syempre, pag ganito po, yan. Pag mga replacement, yan. Meron po tayong pag nakita po natin na masyado pong maingay, yung isang equipment or yung isang process, so kailangan po natin siyang gawan ng paraan. Yan, may additional cost po, may delay, pero kailangan kasi natin na may protection po tayo about sa noise. Yan. So yung iba po na kapag sobrang yung sa mga digas sa mga power plant po, yan may natin, yung mga operator natin, meron silang isang place kung saan hindi nila masyadong maririnig po yung ingay. And then at the same time, makikita po nila kung ano nangyayari doon sa planta. Yan. So lagi po yun na may parang salamin, yung kanilang parang yung silipan po, yan. Meron silang salamin na kung saan po ay meron silang place po, yung parang control room na kung saan hindi nila maririnig po yung sobrang ingay po ng ating mga equipments. Yan. Dun sa planta. Yan. So, additional cost din po kapag po tayo naglagay ng mga ganito. Noise pollution control. So, lahat po nitong mga environmental considerations natin, meron siyang additional cost. Pero mas maganda na nating sundin kasi mas malaki po yung magiging effect po. Ay di ang mga pag sobrang ingay, baka mabingi na ang ating mga empleyado. Although meron po tayong tinatawag na paglagay po sa tenga. So, hindi rin po ganun maganda po kapag na-expose po ng masyadong matagal po ang employee sa sobrang ingay. And then, ang next na po natin is we have here po yung ating plant locations. Yan. So, ngayon po is ituturo ko po sa inyo paano ba tayo magsiselect po ng locations para sa itatayo po natin na planta. So, hindi po pwede kasi na yung locations natin ay basta bakante lang na lote. Pag may bakanting lote, ay tama na yan, okay na yan. So, pinag-aaralan talagang mabuti yung locations kung saan po natin ilalagay yung ating planta. So, ito meron po tayong mga different considerations. Yan. So, yung nakikita nyo po dito sa right side, so nakikita nyo yung primary factor, tsaka po yung ating secondary factor. So, ito po talaga yung priority natin na i-consider kapag mamimili po tayo. And then the rest po, yung iba, ay di isa din po sa considerations natin, pero hindi po ganoon kabigat. Like po dito sa mga ito. Okay? So, ang kauna-unahan natin i-consider kapag po tayo ay magpipili po ng location is yung availability of your raw materials. Depende sa raw materials na gagamitin natin. Ano ba yung raw materials na gagamitin natin? So, pag halimbawa siya ay mga, yung mga putas, yung mga ganoon, or kaya po ay mga crops, yan. So, kailangan ay malapit po tayo dun sa lugar na kung saan maraming tanim po na ganun. Kasi kung halimbawa ay malayo pa po tayo, yan. So, meron pa rin pong gastos yung transportation niya. Yan. At saka kapag dun tayo sa lugar na yon, sa mga halimbawa yung maraming available na raw materials, so mas mura po natin siya na mabibili. Yan. Kapag marami pong nagagawa ng ganun or madamihan po yung bili, so mas mura po natin siyang mabibili. Yan. So may kaakibat na expenses po kapag ang raw material natin ay masyado malayo. Kasi yung transportation niya ay malaki-laki din po yung cost. At tapos ang atin pong ang need ng planta ay sobrang dami. So marami pong
marami pong magiging gastos. Sa halip na halimbawa, nandyan lang po sa tabi-tabi yung ating raw material, so madali lang po. At saka madali lang, hindi na natin need masyado yung napaproblemahin po yung transportation. So siguro konti lang po. Tapos makakatipid pa po tayo. And then makikita natin, monitor po natin yung magiging supply po ng ating raw materials. Kasi makikita natin if marami pa siyang available po na yung raw materials po. So, very aware po kayo dun sa magiging supply po ng ating mga raw materials. Ano po. And then, yung iba po, di ba, yung ibang may mga planta kapag mga crops or ganun. So, minsan, sila na po yung nagtatanim para ma-ensure talaga yung supply ng ating raw material. Half po yung ating market. Sa market naman. So, depende po dun sa target natin na customer. So, syempre, halimbawa, ang target nating customer ay masuprayan ang mga taga Luzon. Ay, tapos ikaw naman ay sa Mindanao maglalagay. So, hindi po yun pwede yung ganon. So, kung ang target natin is Luzon yung masuplayan ng ating product, eh di dapat sa Luzon po tayo maglalagay. So dapat ilalapit natin yan dun sa ating target na market. Kasi kapag po malayo pa yung ating yung pagsusupply, so ito travel po ulit yan. May travel o kaya isi-ship pa yan. So, masyado pong pwedeng matagal o kaya naman po mas magastos po kapag gano'n. Okay? So, ito po yung ating mga primary factor. So, availability po ng ating raw materials. Tapos ay nearness to the market. Yan, availability of the labor, transport facilities, yan, availability of fuel and power, and the last one po is availability and of water naman. So, ito yung mga kailangan. Ito talaga yung titingnan natin ng maigi. Kasi, medyo alanganin na tayo kapag halimbawa yung source of power, hindi po masyado maganda yung source of power niya. Tapos yung quality ng water is hindi po pasok din sa standard. So, kailangan pa natin maglagay po ng wastewater treatment facilities. So, may mga additional cost kasi kapag hindi natin agad priority itong mga primary factor na to. And then, ito naman yung ating mga secondary. So, suitability ng climate, yan, government policies, availability of finance, tapos yung competition between the states, yan, and then availability of the facilities and disposal of waste. So, yun yung mga secondary factor natin. So, naandini primary factor talagang ipa-priority natin. Okay? So yung next po natin is energy availability. Yan. So, titingnan po natin kung available po yung source ng power doon and kung magkano din po yung per kilowatt hour. Yan. So, meron kasi tayong mga lugar na medyo mura po yung electricity and meron din po tayo ng lugar na masyadong mataas naman po yung yung electricity, yung singil sa kuryente. Yan. So, i-consider nyo din po yun kasi additional cost pa ulit yun, 'di ba? Kapag mataas po yung yung per kilowatt hour po sa lugar na yun. And then also, kapag po pa-brown out, lagi po nagba-brown out. And also po, kung halimbawa po yung mga ganun po yung mga cases, yan, halimbawa mahihirapan tayo in terms of energy, so pwede naman po tayong magtayo po ng ng power plant. Yun nga lang po ay di additional cost po ulit. Baka mas malaki yung magagastos po natin. O kaya naman yung mga ngayon po nauuso po yung ating mga solar powered po. Yan. Pinapaandar na yung lugar using po the solar power. Yan.
So, isa pa rin po yun na pwede natin gawin pong paraan para dun sa source po or yung ating pong source po ng ating electricity. And then, also, if kailangan po natin ng mga katulad ng po mga backup power, yan. Yan, in case po of brownout, so may magagamit po tayo. So, napakahalaga po sa isang planta yung source po ng power kasi po, kung wala pong power, paano tatakbo yung ating mga, mga machine. Yan. And then, sunod po natin is the climate. Yan. So, meron po kasi tayong mga lugar na kung saan po masyadong mainit. Meron naman po tayong lugar na mga malalamig. Yan. So, kapag sobrang lamig, kailangan natin ng heater. Kapag naman po sobrang init, kailangan po natin ng air conditioner. Air conditioner po. Kailangan natin ng aircon. Ano po? Yan. Tapos, yung isa pa po na importante is the water supply. So, paano po yung ating supply ng water? Kasi hindi naman po mawawalan ng gamit po yung water, lalong-lalo na kapag meron po tayo mga employee. So, we need po yung large amount of water. So, hindi lang po siya ginagamit po para sa kada processes. So, important talaga po yung water natin. Yan. So, madami pong use yung water natin. Siya po ginagamit for cooling, washing, yan, mga steam generation. And kalimitan po, siya yung mismong raw material na ginagamit po dun sa process. Yan. So, if need nyo po yung large amount or large quantities ng water, so pwede po tayong pumunta or doon magtayo ng planta sa kung saan po malapit po tayo sa mga river, lake, yung mga ganun po. So, kapag need po yung madaming amount ng water. Pero kung hindi naman po at for use lang po yung everyday, so pwede naman tayong kumabit or kaya naman po tayo yung sa deep well. Ano po. And yung iba po ay ang ginagawa po ay naghuhukay para meron silang kanya talagang source ng tubig. And titingnan po natin yung quality ng water kasi baka po yung ating pong water ay hindi pasok dun sa standard po. Halimbawa, for washing siya. Gagamitin lang siya sa paghuhugas, gano'n. So, baka hindi siya pasok. So, kapag ganun po, kailangan pa natin ng treatment facility. Yan, para masatisfy po natin yung requirements ng water. Then, ang sunod po is yung ating waste disposal. Yan, paano po yung magiging disposal po natin. So, ito yung isa sa pinaka-problem po. Kahit saan po ay problem po yung waste disposal. Masyado na tayong maraming basura. Ano po? Yan. So, hindi na alam kung saan po dadalhin. Kasi kalimitan po sa mga tapunan ng basura ay, super polluted na po at yung, hindi na pwedeng pagtapunan. Ano po? And so may mga lugar na tapunan tapos after po ng ilang years hindi na siya pinapagamit as tapunan kasi nakakontaminate na po yung ating pong lupa. Yan. So yung waste disposal natin hindi lang siya solid waste kundi po mga liquid waste din po. So kapag liquid waste po, so kailangan po natin ng treatment facilities. And then, ang sunod naman po is yung ating labor supply. Yan. So, mahalaga din po yung labor supply. Kasi, baka kasi yung lugar natin ay masyadong bundok na kung saan medyo mahihirapan na po yung ating mga employee na pumunta. Halimbawa, ang ating lugar po ay sobrang liblib tapos ay baku-baku pa yung daan ay sino ka namang mag-i-enjoy na pumunta doon, diba? Yan, so kailangan po ay i-consider po natin kung paano tayo
hahanap po ng mga employee. Ano po. And also, isa din po natin itong consideration sa pamimili ng lugar kasi nakasalalay din po sa lugar yung magiging sweldo po ng ating mga employee. Kasi kapag po dito, halimbawa sa Batangas, ay di provincial rate. So, mas mababa po compared kay Manila rate po. Yan. Kaya marami po sa company ang nagtatayo po sa Laguna, dito sa Batangas, kasi ano po, ano siya, mas mababa po yung pasweldo. At the same time, malapit lang naman siya po sa Manila. 'Di ba? Ang tayo naman ay halos mga 1 oras lang ang layo sa Maynila. Ano po? And mga 1 to 2 hours lang ang layo natin sa Manila. Ano po? Pag hindi traffic. Yan. So, katulad ng Laguna, so Cavite, yan. Yung mga yan po, yan yung marami pong mga industrial plants. Kasi provincial rate po sila. And the same time, malapit lang po sa city. Yan. Tapos may access po tayo. Yan. Pwede din po sa padaanin natin sa pier, 'di ba? Meron po tayong may mga pier po tayo. So very blessed po yung mga taga Batangas kasi maraming pwedeng ano po, maraming nagtatayo dito na company kasi very maganda po yung locations natin. Okay? And then also, ito din po yung ating i-consider, yung taxations and legal restrictions po ng isang mga municipality. Di ba, katulad nung sabi ko sa inyo, so meron po tayong mga kanya-kanya pong regulations yung kada municipalities. And also, ang presyo po ng lupa ay nakadepende din po dun sa kung saan po nakalocate yung pagtatayuan natin. Halimbawa po, kapag sa city mo siya inilagay yung atin pong yung atin pong planta, so malaki din po yung kanyang nagiging tax. Ano po, malaki din po yung kanyang presyo ng lupa. Yan. So meron tayong tinatawag about sa zoning, yan. Tapos yung mga building, yung mga requirements po para sa building code. So, kanya-kanya po municipality, meron pong iba, may mga additional pa po sila na requirements. Yan. So, itong mga yan po yung minsan, itong mga taxation and mga legal restrictions sa isang lugar. So, titingnan po natin kasi minsan, yun po yung nagiging problema natin sa pagtatayo. Yan, maraming, halimbawa, sobrang daming bawal, yung mga ganon. Tapos, in terms of the transportation, yan, mahihirapan po tayo. And also nga po, yung presyo po ng lupa ay nakadepende po sa locations. Ano po, yung iba, mura lang po yung per square meter. Yung iba po, halimbawa, pag bumili tayo ng 2 hektarya ng lupa, so minsan ay ang ano lang niya per square meter natin is nasa mga wala pang 100. Pero kung halimbawa sa city natin siya itatayo, so umaabot po minsan ng mga 10,000 po per square meter. So ang laki po noon. Ano pa? So, yung mga pagkuha po ng permit, yan. Minsan mahirap po talaga, sobrang strict yung iba. So, minsan nahihirapan po na kumuha po ng permit. Yan. Kaya po minsan nade-delay po yung mga trabaho is because of yung mga pagkuha po ng permit. And then next po, we have yung ating site characteristics. Yan. Sabi dito, the characteristics of the land at the proposed plant site should be examined carefully. Yan. So, kailangan na lang po natin kung ano po yung quality po ng ating ding lupa doon. Baka kasi masyado siyang malambot or kaya naman masyadong matigas. Yan. So, meron po kasi siya na pag magtatayo po tayo ng mga infrastructure or yung mga buildings, so, susundin natin, di ba, yung sa mga building codes. So, meron po siyang mga additional na gagawin po tayo kapag masyado pong malambot ang lupa. Or kaya naman po kapag kung ang lupa po natin ay nakatayo sa yung lupa natin halimbawa may mga bangin, mga ganun po. So, isa pa din po yun sa considerations kasi kapag halimbawa hindi pantay din yung lupa natin, so kailangan papatanin. So, may mga additional cost pa po yun. Ano po? Sabi dito, the topography of the tract of land and the soil structure must be considered since either
or both may have a pronounced effect on construction costs. So yun yung sinasabi ko po sa inyo. Nagkakaroon po tayo ng additional costs. Yan. The cost of the land is important as well as the local building costs and living conditions. So future changes may make it desirable or necessary to expand the plant facilities. So therefore, even though no immediate expansion is planned, a new plant should be constructed at the location where additional space is available. So titingnan din po natin yung yung mga nakapalibot sa kanya at saka kung meron pa pong available po na spaces for the expansion. And then, also po yung ating mga flood and fire protection. So, mahalaga din po. Yan. So, in case po ng emergency, dapat meron po tayo na matatawagan po na halimbawa mga fire bombero, mga ganon. Malapit lang po tayo sa ganon. O kaya po ay may protections. May protection system po tayo sa atin po sa atin po mismong planta. Okay. Sabi dito, many industries plant daw po ay located along rivers and near large bodies of water. And then there is a risk of flood and hurricane damage. Yan. Ang isa pa pong problema po natin kapag yung mga binabaha po yung lugar. Okay, so malaki po yung malaki po yung effect niya dun sa atin kasi madadamage po yung ating mga equipments. So sabi dito, before a plant site is chosen, so the regional history of the natural event of this type should be examined and the consequences of such occurrence considered. Yan. Halimbawa, may palaging nalindol, palaging bumabaha, tapos mga ganon. So, kailangan nyo pong i-determine yung history po ng lugar na yon. Kasi malaki po yung magiging damage po dun sa ating magiging property. Ano po? And then, ang sunod din po natin is we have the community factors. Yan. Baka naman kasi sa lugar na pagtatayo natin ay masyadong magulo. Ano po? Sabi dito, the character and facilities of the community can have quite an effect on the locations of the plant. Yan. So, minsan kasi, sabi dito, kailangan alamin din natin kung ano po yung nasa community. For example po, kung meron ba siyang mga church, mga libraries, school, yan. Tapos po yung mga theater, yan. Yung parang may pwede pong, halimbawa, meron yung ating mga employee, magkakaroon po ng family na nakatira. So, parang may pupuntahan po yung ating mga employee in case halimbawa na mga halimbawa sila ay pahinga or kaya naman po ay makapunta sa church o ay makakapag-aral po yung kanilang anak kapag lumipat sila dun sa area na yon. Kasi minsan kapag hindi po yun available, so yung pong mismong company yung nagpro-provide para po yan, para hindi masyadong hindi masyadong mabaliw yan, yung ating pong mga employee. So kapag kasi may mga malapit siya sa mga iba-iba pong lugar, malapit sa mga pasyalan, mga ganon, so mas nakaka-relax po yun or parang magtatagal po yung ating mga employee. Pero kung halimbawa yung lugar natin po ay walang masyadong mapuntahan, yan, nabobore po yung mga employee o kaya po. Yan. So, then, basta isa po sa consideration natin is the community po. Katulad ng mga, di ba, yung mga, natin, minsan, yung mga employee natin, kailangan mag-relax, yung mga magbabasketball. So, minsan, kung wala po sa community, so, minsan, ang nagpo-provide po nun is yung mismong planta po. So, additional cost pa rin po yun sa ating pong, sa planta. And then, ang next po natin is we have the plant layout. Yan. So, sa plant layout po, yan, pag sinabi natin na plant layout,
Ito po yung systematic and effective functional arrangement of different departments, yan, machine, equipment, and services, yan, of an organization that will facilitate the processing of the proposed or undertaken product in the most efficient and economical manner in a minimum possible time. So pag sinabi po natin na plant layout, yan, makikita po natin lahat. Nakalagay po dito yung atin pong mga infrastructure po na ilalagay natin sa planta, and also kung saan po nakalocate yung atin pong mga equipments, yung ating mga storage tank. So saang part dyan yung ating halimbawa ay tank farm, saan dyan yung kung saan po tayo ng ating compressed air, tapos yung ating waste treatment facility. So makikita natin dapat lahat ito sa plant layout. So ang plant layout dapat po ay systematic. Yan. So dapat ay systematic po siya. So dapat ay na-plan natin talaga siya ng maayos. Nagawa natin siya ng maayos. So, marami kasing advantage kapag pinaplan or pinag-iisipan po natin ng ayos yung ating magiging plant layout. Hindi po pwedeng basta lang natin siya ilalagay kung saan-saan. Kailangan po siya ay systematic yung arrangement po niya. So yung kailangan mas mapapabilis po yung magiging work po. Yan. So nakalagay na po dapat lahat sa isang plant layout kung saan natin makikita yung ating mga building. Yan. Saan po pwedeng pumunta in case halimbawa may sakit. So saan nakalagay yung ating pong clinic, saan nakalagay yung ating guardhouse, saan kailangan mag-park. Yan. Saan yung ating entrance. Yan. Paano pagpapunta sa exit. Yan, mga ganun po. So, lahat po dapat ay malinaw na nakalagay sa atin pong plant layout. Yan. So, nasa ng canteen. Yan. So, hindi lang basta natin siya ilalagay sa kung saan-saan. So, dapat pag-iisipan muna natin siya na mabuti. Halimbawa, yung atin pong, ito yung production area. Tapos, ang atin pang kanya pong parang storage area ay nandini pa sa dulong are. Ay di kayo malayo pa yung trabaho na gano'n. Kaya dapat po siya ay systematic. Kung halimbawa ito yung production area natin, dapat malapit lang din dyan yung atin pong storage area. Ililimit po natin yung yung handling time ng ating mga material. Okay? Yan, nandyan pa ba kayo? Yes po. Okay. And then, ito daw po yung mga, considerations po kapag magagawa daw po tayo ng plant layout. Yan. So, sa plant layout po, so, we need to determine po yung type and quantity daw po ng products na ipoproduce natin. So, kailangan alamin po natin yung magiging output po natin. Ano ba yung ipoproduce natin? And also po, yung atin pong material na gagamitin. So, tapos, dapat alam po natin yung mga processes involved and paano daw po natin i-control yung kada processes po. Yan. And also yung ating product. And then, ang kanya daw pong operational convenience and accessibility. Yan, katulad nga nung nabanggit po natin. So, dapat po yung ating pong mga equipments is easily access ng ating mga operator. So, dapat lahat po ng lugar is pwede po siyang malinis. Okay? And then, yung kanyang economic distributions daw po ng utilities and services. Tapos yung mga type of buildings natin at saka yung kanyang mga building codes requirements. Yung mga health and safety consideration, waste disposal requirements, auxiliary equipment, and space available and space required. Tapos yung mga roads and railroads natin at saka yung sa future expansion. So, kinoconsider na din po natin ang future expansion po. In case po tayo ay
magkaroon po ng expansion. So, saan natin siya dapat ilalagay? So, dapat naiisip na natin yung mga ganun, ha? So, pag nagawa tayo ng plant layout, so, kailangan alam na natin yun. Saan pwedeng magkaroon ng expansion? Okay? So, ito daw po yung objectives ng ating plant layout. Yan. So, una po, ang objectives daw po ng plant layout is the material has to move a minimum distance. So, konti lang dapat yung ita-travel niya. Kasi kapag mas malaki po yung travel na gagawin dun sa ating mga material, so mas malaki po yung cost natin. Diba? Kasi paghaba ng ita-travel niya, paghaba din ng ating magiging material handling equipment. So, pagmahal din po ng gano'n. Ano po? So, kung meron po tayong good layout, so, dapat po siya ay minimum lang po yung distance ng travel ng ating mga material. Ano po? And then, pangalawa po, yan. So, magkaroon po ng smooth flow yung ating pong mga product. Hindi yung pabalik-balik na kung saan-saan na po nagpunta. So, dapat systematic yung flow or dapat dire-diretso po yung flow ng ating product. And then, pangatlo is, yan. So, sabi dito, ang entire space daw po of the plant is fully utilized. Magagamit natin lahat ng spaces. So, vertical at saka horizontal space. So, pwede natin po siyang gamitin kapag meron po tayong good layout. And then also, so kapag meron po tayong good layout din po, so we provide po yung ating safety and satisfactions daw po to the plant. Makakapagtrabaho po tayo ng ligtas, at madali. Yan. And then also, it facilitate an effective supervision. Yan. Tapos, so kung minimum nga po yung kanyang distance, ibig sabihin, mamaminimize po natin yung material handling. So kung mamiminimize po natin yung material handling, so therefore, marireduce po natin yung ating manufacturing cost. Kasi kapag malayo po yung ating pong yung ating pong distance na lalakbay ng ating material, so therefore, marireduce din po yung cost natin, manufacturing cost. So in case, halimbawa, yung sa mga energy na required, halimbawa, meron tayong conveyor. So, yung conveyor natin ay habang-haba, ay di ba, nangangailangan niya ng energy. So, kapag ganun po, marireduce po natin kung konti lang yung distance niya, so marireduce po natin yung mga manufacturing costs. And also, yan, sabi dito, afford economically but output quantity and quality. So, kapag ganyan po kasi, meron tayong good layout, so, mas nagiging marami po tayo na po-produce at mas magaganda po yung quality na napoproduce natin. At the same time, so affordable siya kasi nga po nakatipid tayo. So, since na-reduce po yung manufacturing cost, so mas nagiging affordable po yung nagiging product natin. Kasi yung product, yung presyo ng ating, yung mga SRP ng product natin is nakadepende po sa kanyang manufacturing cost, sa kanyang raw material, sa operation cost po. And then, sabi dito, maintain high turnover of work in process. And then, sabi dito, reduce investment in the equipment. So, since mababawasan, mamiminimise natin yung material handling, so mababawasan din natin yung gastos in terms of the equipment. And, yun nga po, dito po, make effective and economical use of floor space. So, ma-utilize po, fully utilize po natin yung entire space. And also, ma-reduce natin yung delay and stoppage. Yan. Kasi minsan hindi matuloy, halimbawa, hindi pa tapos yung sa part na to, hindi siya matuloy-tuloy. May mga, may mga delay na nangyayari kapag hindi po okay yung ating pong good layout. Hindi po okay pala yung ating plant layout. So, dapat gagawa po tayo ng good layout. So, pag-iisipan nyo pong mabuti ha. So, pag-isipan nyo pong mabuti kung paano po yung magiging layout ng ating, ng ating planta. Hindi dapat yan ay, gulo-gulo. Kailangan dapat yan ay organize po ang pagkakaayos niya.
ano po, para dire-diretso smooth po yung magiging operations. And then, ang sunod po is, yan, yung advantage daw po ng good layout. So, halos ito po yung naandun sa objectives po. So, hindi ko na siya masyadong pakaka-discuss. Ang mahalaga po dito is yung rate of productions niya is i-increase. Nagiging effective po yung supervisions and also nakakatipid po tayo. Ano po? Napapabilis niya yung productions. Ano po? And also, madali din po yung kanyang magiging ano po, paano yung magiging maintenance ng ating pong ano po, ng ating mga machinery at saka ng mismong planta natin. Yan. So, meron tayo ditong different types po ng plant layout. So, ang una po ay fixed position layout. So, pag sinabi po natin ng fixed position layout, so ibig sabihin, naka-fix na po yung ating mga ano po natin, mga equipment po natin. So, doon na siya. Yan, naka-fix na po siya dito. Yan. So, tapos, ang pinakagawaan niya itong nasa gitna. So, ito pong ganitong layout is ginagamit siya kapag yung ating pong mga gagawin is, sabi dito, extremely large items manufacture in a very small number. Yan. So, malaki siya, tapos tika-konti lang yung pinoproduce natin. Ano, ang example po niyan ay yung mga ship, yan, at saka yung mga airplanes. Yan. So, ito po yung example na gumagamit po ng fixed position layout. And also yung ano po natin, yung mga, yung para pong ano, parang ang nangyayari ay may iba-iba tayo na ano po, na source, halimbawa, iba-iba po na process, and then sa gitna po ay i-assemble. Yan, dun yung assembly natin. Yan. Yan. So ito daw po yung advantage ng isang ano po, ng isang fixed position layout. So, sabi dito, minimum movement of the material. Kasi nga po nasa ano na siya, nasa loob. So, parang ang nangyayari po dito ay yan, dito lang tayo sa gitna magwo-work, tapos malapit lang yung ating mga equipments. So, nandun na lahat. Ano po, nandun na lahat sa isang room. Yun nga lang po ay naka-fix na siya. Yan, kapag po ganyan ha, kapag fixed position layout. Tapos yung product natin, pwede din po siyang mabago. So, pwedeng iba-iba po yung product na magawa po natin. Yan. So, hindi na natin babaguhin yung layout, naka-fix sila doon, pero yung product po, pwedeng iba-iba po yung output natin. No, halimbawa, iba-ibang design po ng eroplano, iba-ibang design ng ship, yan, pwede pong ganun. And then, sabi dito, handling of major assembly is reduced. And then also, sabi dito, highly skilled operators are allowed to complete their works at one point, and responsibility for quality is fixed on one person. Yan. So, pwedeng isa yung magtrabaho dun sa isang, halimbawa, isang project. So, pwedeng siya yung lahat ng gumawa ng gano'n. And also, pwede po tayong magpabago-bago po ng ating product design. Siya po ay flexible kapag gano'n. So, pwedeng iba-iba po yung product natin. So, ang main problem lang daw po natin ay yung sa equipment handling po. Yan. And also po, yung atin daw pong labor and equipment is not fully utilized. So, minsan kasi may mga equipment tayo na hindi nagagamit. Yan. So, hindi po fully utilized yung ating, ano po, kapag ganito. Kapag po siya ay, yan. So, hindi po natin fully utilize yung equipments natin. So, kapag po, ganito po yung type ng ating layout. Yan. Tapos, ang sunod naman is we have po yung ating yan, process or functional layout. So, dito naman sa process or functional layout, nasa na ba tayo? Wait lang. So, ito po, magkakasama po yung magkakaparehas na material. Halimbawa, per department. Yan. For example po, yan, yung forging. So, lahat ng trabaho po na pang forging, so nandun siya dito sa part na to, sa isang room siya.
magkakasama siya sa isang room. Yung turning na andun din. So, iba-iba pong department yung humahawak. Yan. Iba-iba po. Halimbawa sa isang project, so marami pong department or marami pong room ang ginagamit po para matapos yung ating product. Yan. So, sabi dito, so, similar machine or operations are grouped together so that all the operation of the same type is performed at the same place always. Yan. So kapag turning, doon lang tayo sa turning room pupunta. Ano po, kapag drilling, doon tayo pupunta sa drilling room. Okay? So ganun po kapag siya ay process or functional layout. So ano ba yung kanyang advantage at disadvantages? Yan. So, ang advantages po natin, so since magkakasama po yung mga pare-parehas na equipments, so hindi natin kailangan ng sobrang dami. Ano po, halimbawa, tig-isang type, pwede na, or tig-dalawang type ng machine, so pwede na yon. Ano po. So, since fewer lang po yung machines natin na gagamitin, so therefore, mas mababa daw po yung ating capital investment na kailangan. And then also, sabi, worker monotony broken. Yan. So because dito po, iba-iba pong varieties of job yung pwede nating ma-handle. Ano po? So, sabi dito, hence the work become more interesting. So iba-iba po yung mga pwede mo pong magawa. Ano po? Iba-ibang project yung pwedeng mapabigay po sa iyo. And then sabi dito, the product quality is better because the worker does same type of job. Kasi ang nangyayari po dito, halimbawa, ito-turning natin. So, yung lahat ng mga material po na need na itorno, ikaw po ang gagawa nun. So, expert ka na sa paggagawa nun. Kaya mas maganda po yung quality na naibibigay natin. Ano po? And then, the available machinery and equipments are better utilized. So, nagagamit natin yung lahat, karamihan sa mga equipments po natin. Kasi, halimbawa, ang job mo is yung pang milling, mga ganon. So, operate ng milling. So, lahat ng mga need po ng milling, so sa'yo pupunta lahat ng yun. Okay? So, and then sabi dito, permit is your maintenance. So, kung ano yung naka-assign po sa iyo, halimbawa na room, ay di yun lang po yung i-maintain natin. So, ang marami din po siya ng mga disadvantages. So, ang disadvantages po niya ay, so required po siya ng more floor area. So, since hiwa-hiwalay po yung ating location ng ating pong mga equipment, so mas malaki po yung floor area na kakailanganin natin. Kasi hindi po siya sama-sama. And then, ang next po, requires large in-process inventory. So, kasi kada room, halimbawa, kada process involved, so kailangan po natin na mag-inventory. Kasi halimbawa, after ng milling, pupunta na sa turning. So, before mag-inventory po si milling nang ibibigay niya sa turning. So, si turning naman, mag-inventory para dun sa susunod na process. So, ang daming inventory na gagawin. Ano po? Yan. So, pasa-pasa po yung trabaho. Ano po? Yan. Depende po sa department. And then, sabi dito, material handling time and therefore, the corresponding cost is higher. So, since tayo po ay iba-iba po na room yung pinagdadalhan, so medyo matagal po yung ating material handling. Ano po? So, inililipat natin siya. And also, sabi dito, production control is relatively difficult. So, medyo mahirap yung pagkocontrol po natin ng sa production. Kasi nakadepende dun sa halimbawa, sa isang department, yung magiging output natin, yung magiging product natin. So, hindi natin makukontrol kung gaano siya kabilis. Ano po? So, nakadepende kung kailan nila matatapos ng isang department. And then, sabi dito, material handling process cannot be easily automated. Siyempre, since magkakaiba po yung room nila, so hindi natin talaga siya fully automate kasi hiwa-hiwalay po natin siya na ginagawa. And the total job completion daw po is more. So, mas matagal po siya compared po kapag siya ay dire-diretso po yung process natin. Kasi ito hiwa-hiwalay. So, parang
Pagkatapos ng isang process, meron pa siyang inventory inspection, tapos saka pa siya dadalhin sa susunod na process. So matagal po. Unlike po kapag tuloy-tuloy na siya, so isa na lang po yung kanyang inspection. Doon sa dulo na part lang po. Yan. Yan. And then ito po yung pangatlo natin is the line production or product layout. So ito po yung continuous po yung tuloy-tuloy po yung natin, yung dire-diretso po yung flow ng ating material. So kalimitan ito po yung mga fully automate po, yung dire-diretso na po yung process natin. Yan. So ito po ay kapag halimbawa madamihan po yung ipoproduce natin. So, ang ginagamit po is itong layout na to, line production or product layout. Sabi dito, in this type of layout, all the machine are arranged in a line, yan, according to the sequence of operation. So, din nakadepende po sa operations na gagamitin. Ano po? Yan. So, dito po, yung ating handling time is mas mabilis kasi dire-diretso na siya. So, after dito sa sunod na process, diretso na siya sa second, diretso sa third, hanggang sa yan, maano na natin yung ating output po, yung finished product. Yan. So, this type of layout po is kalimitan siyang ginagamit sa mga continuous production, yung tuloy-tuloy po na production. Ano po? So, siya ay from raw material, tapos sa dulo na po ay ang product natin, finished product. And ito yung kalimitan po na ginagamit na na layout po ng production. Lalo na po kapag siya ay mass production, kapag madamihan po. Yan. Kaya lang po, dito sa layout na to, isa lang po yung ating output. Halimbawa, yung size niya, isa lang po. Yan. Depende na lang po dun sa part po ng kung may babaguhin tayo sa part ng dulo. Pero yung output po kapag sa line production ay isa lang. Isa lang yung output niya, isa lang yung product niya. Unlike po kay yung sa mga nauna po natin, si process and functional at saka po yung si fix. So pwede po yun na iba-iba yung product. Dito kasi sa line production, so isa lang product ang ma-produce po natin. Kung babaguhin natin ng product, may babaguhin po tayo dito sa mismong processes involved po natin. Okay? So, ito yung advantage niya. So, less floor area ang kakailanganin natin kasi dire-diretso na nga po siya. Tapos, yung ating production planning and control is mas mabilis. Kasi sa buong area lang na yon. Tapos, mas maliit din po yung ating inventory kasi after ng sa raw material, so, doon na tayo sa dulo. Sa dulo na agad yung inventory natin, hindi tayo per process. And then, ang ating workflow daw po is continuous and smooth. And ang ating pong production time, yung product completion time po natin is less, so mas mabilis. Yung iba po inaabot lang ng ilang minutes, meron na tayong output. Po. Tapos, less po yung inspection na gagawin, so less po yung work, and mas madali po yung kanyang controls. Yan. So, ang disadvantage naman niya is less flexibility. Yan. Katulad nga nung sinabi ko po sa inyo, hindi po pwede tayo na pabago-bago ng product. So, isa lang product yung napoproduce natin. And dito po, since sa kada line po ay meron kailangan po tayo ng mga equipments, dapat kompleto yung equipments natin per line. So, therefore, mas mataas po yung ating capital investment kasi kompleto po yung equipment na kakailanganin natin. And then, also, sabi dito, yung rate ng productions daw po is nakadepende po siya sa slowest machine. Kasi dire-diretso po siya. So, kung aling part yung pinakamabagal, so doon nakasalalay yung magiging rate of productions natin. And dito po sa ganito pong, sa may mga ganito po na nakatrabaho, so boredom po ang kalaban. Kasi, minsan, nakatingin lang tayo doon, tinitingnan na lang, ine-inspect lang natin. So, nakakabagot po yung trabaho. Kasi, yan, ito po kasi kalimitan ang nagiging fully automated. Right? So, more inspection na lang tayo kapag halimbawa siguro may problem, saka lang tayo pupunta, mga ganun. Yan, so ganun po yung kapag po siya ay, ito po, continuous po yung flow ng ating layout.
So kapag ganyan ha, line productions or product layout, so yan po yung kalimitan na ginagamit po kapag mass production po ang gagawin natin. And then, ang last po natin is ito, combinations daw po ng layout or group layout. So, dito sa combination ng layout, as you can see po, yan. So, magkasama dito yung ating functional layout po. So, magkakasama yung atin pong magkakaparehas na machine. But at the same time, meron po tayong tinatawag na yung continuous po, yung ating layout. So, combinations po siya ng mga previous layout natin. So, combinations po rin ng yung number 2 at saka po yung number 3. Ano po? So, magkasama yung dalawa pong machine, but continuous po yung flow niya. Yan. Hanggang sa makuha po natin yung finished product. So, kalimitan ganito din po yung layout na ginagamit po. Lalong-lalo na kapag hindi kaya po ng isang machine yung capacity na nire-required natin dito sa doon. Tapos, yan. Ito naman po ay para sa shop layout. Sa shop layout po, so ito daw po yung ating mga dapat na magiging ilalagay sa sa arrangement. So yung arrangement po natin ng shop layout ay nakadepende po dun sa size at saka type ng equipments. So kapag po tayo maglalagay po ng layout, halimbawa ganyan. So we need to determine po kung ilan yung yung mga machines na ilalagay natin, gaano po siya kalaki. Kasi nakadepende po doon yung spaces natin na ibibigay. Ano yung kanyang floor area, power requirements po. Yan. And then yung sequence ng operations, kailangan alam po natin. And paano natin gagawin yung mas mapapadali po yung ating magiging supervisions po and control. And ang isa pa pong considerations natin ay yung mga safe working conditions. Okay? And also, sa isang layout po, kailangan meron din po tayo dyan na para siyang storage area na kung saan doon na po nakalagay yung mga needed po natin na tools, yung mga instrument po, and para hindi na po tayo magpabalik-balik. So, kasi kapag yung mga tools, yung mga instrument na gagamitin natin ay doon pa natin kukunin sa kabilang building, so magtatagal po tayo. So, kailangan po yung ating pong layout, halimbawa sa isang lugar, so kailangan ay meron na din po tayo dyan na storage area. Yan, para madali po. In terms of maintenance, doon na lang po kukuha. And then, so ito daw po, yung preparations for the layout. So kapag po tayo magpe-prepare ng layout, so una muna natin gagawin po is yung nakakad. Yan, nagagawa muna tayo ng elementary layout. Yan, yun muna yung unang dinidevelop natin. So after nun, ang sunod po natin na gagawin is yung 3-dimensional. So, naka 3D naman po. So, titingnan po natin kung may mga nag-overlap. Kapag 3D kasi, mas madali po natin nakikita kung may mga nag-overlap po. So, tapos ito po yung ating mga example daw po ng industrial and commercial machinery. So, meron po tayong mga mga engine and turbine, and sa mga construction, material handling equipments po. Sa material handling equipments po, kalimitan yun ay itinidesign natin. So, depende po kasi yun sa area ng ating pong ng ating pong planta. Yan. So, ito po yung mga sample ng ating pong mga existing na po na mga machinery na ginagamit po sa mismong planta. Ito kasi yung mga turbine natin, ginagamit naman po natin sa mga power plant, yung mga engine. And then this one po yung ating mga material handling equipments. Yung mga storage tank natin, yung mga storage tank, i-design po natin yung mga yon. Tapos yung mga conveyor,
Yan, i-design po natin siya. So yung other equipments po natin, pwede na po natin siyang i-determine yung capacity, ano yung kanyang mga requirements, and then pwede na tayo maghanap po sa mga commercially available. Okay? And ito po yung last po natin is the engineering ethics and design. So dapat po kapag mag-design tayo, hindi lang basta-basta. Hindi po pwedeng kaya mo lang ginamit yung diameter na yun kasi gusto mo yun ang diameter. So kailangan natin na ipakita, kailangan po meron tayong basis kung bakit ganun po yung ating mga design. Ano po? So, kailangan po natin na halimbawa, based on the ASME code, based on the ganitong standard, yan. So, sabi dito, in any professional activity, engineers are obligated to pursue their professions with the highest level of ethical behavior. And sabi dito, specifically, engineering ethics directly related to the personal conduct of engineers as they uphold the advanced integrity, honor, and dignity of the engineering profession. So, hindi tayo pwedeng basta na lang. Ano po? Hindi pwedeng basta-basta na lang kasi ang laki po ng nakasalalay sa atin dito. Yan. So, integrity, yan. Sabi, integrity, honor, and dignity. Yan. So, gagawin natin ng maayos po yung ating trabaho. And lahat po ng ating gagawin is dapat naka-base po siya sa mga guidelines po and sa ating mga regulations. Ano po? Sabi dito, this conduct of behavior has obligations to the individual engineers, employer or client colleague, and co-workers, the public, and the environment. So, kailangan po lagi po tayong professional. Sabi dito, no design should be initiated unless the engineer has this level of ethical behavior. So nakadepende po sa sa behavior ng isang tao. Yan. Yan. Doon po na-develop po yung trust ng mga tao kung paano magtitiwala sa iyo para sa isang project. Kailangan i-retain natin yung i-retain natin yung integrity, honor, and dignity. Katulad nga ng mga po natin, the engineer must not be swayed by the personal interests. Yan. So, dapat po ay kung ano po yung makakabuti sa lahat po. Yan. So, kasama po dyan sa engineering ethics po ay yung empathy, tapos yung kanyang perspective, creativity, yan, stewardship, yan. And then yung kanyang culture. So, professionalism. Be professional po lagi. Nakalagay dito yung meron dito na demons at saka angel. So, as an engineer po, mga halimbawa kayo magiging supervisor o kayo mga manager. So, nakasalalay sa inyo minsan yung decision making. And kapag nadi-decision, sabi nga, must not be swayed by the personal interest. So, kailangan ay kung alin yung tama, yun po yung ating gagawin. Okay? So, bali hanggang dito na lang po yung ating discussion para sa module 1. So, sa next meeting ko na lang po i-discuss yung sunod po na na module. Ayun po yung mga 2 hours lang siguro yun kasi introduction pa lang po yun para sa para sa material handling equipments, and after that po mag-start na po tayo. Yan, mag-start na po tayo na mag-computations. Sa calcu ay i-press tama ba? Nakuha. Ganyan nga lumabas sa calcu nyo. Tapang matinuha. Okay, meron po ba kayong tanong? Tapang matino. Decimal places. Yan. And wala nang magtatanong sa proktorhan po. Hindi sasagot ang mga yun. Hindi ko sasabihin. Dahil nasabi ko na ngayon,
Hello, may question po ba? Ano? O, alingan ako ang value. None so far po, ma'am. Yung nakuha yung graphical ng program mo, 53, 54, 55, 56. Wala na po. Yes. Sige po. Yung inyo pong topic, hindi, kasi lagi pong kulang po yung time. Parang kasi kahapon ay, pagkatapos nyo po, may meron akong klase sa sa project study. And then nag-overtime pa po kami ng klase. So hindi ko na po na-checkan po yung inyong yung inyo pong proposal. So hopefully po ay sa this weekend ay ma-check ko po yung mga proposal nyo. Yung ba nagpasa sa akin po ng Ayan, hello po. Pasensya na po ha. Ako'y biglang nag-empty po ang aking laptop. Kaya po ako'y nawala. And hindi ko na napansin na ako pala ay lowbat. Wala na po bang tanong? So kung wala nang tanong, so pwede na po tayo mag-attendance. Kindly open po your camera. Na po ako. Sino pong pwedeng mag-screenshot? Sige, save na lang daw. Sige, makik-open ako na inyong camera ha. Ako lang po ay hindi po pwede mag-open. Minsan po ay okay siya, minsan po ay hindi po ang camera. Yan. So, ayaw niyang umayos. Yan. Okay. Okay, so salamat po. Yan. So thank you so much po sa pag-attend. At sana sa Saturday po ay ma-checkan ko na po yung inyong mga proposal. Yan. Sige po, pwede na po kayo mag-leave. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am.